Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig, magimbal. Sa panahon natin ngayon, madaling maunawaan kung bakit maraming tao ang nababalot ng takot. May mga bagyo, lindol, at iba pang kalamidad na dumarating ng walang babala. May mga balitang nagdudulot ng pangamba at mga pangyayaring nagpapaalala kung gaano kadaling magbago ang buhay. Sa gitna ng isang mundong tila madaling mayanig, saan natin matatagpuan ang tunay na kapanatagan? Ganito rin ang inilalarawan ng Psalm chapter 46. Hindi itinanggi ng mga awit ang realidad ng kaguluhan. Inilarawan pa nga niya ang isang mundong tila gumuho. May lindol, gumagalaw ang mga bundok, at rumaragasa ang dagat. Ngunit bago niya sabihin, di dapat matakot, ipinahayag muna niya kung sino ang Diyos. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Ang kanilang kapanatagan ay hindi nagsimula sa pagbuti ng kanilang kalagayan, kundi sa pagkilala sa Diyos na kanilang kanlungan. Ang pagkilala sa Diyos bilang ating kanlungan ay hindi nag-aalis ng kaguluhan, ngunit binabago nito ang paraan ng ating pagharap dito. Kapag ang ating pag-asa ay nakaugat sa Kanya, ang takot ay hindi na ang huling salitang humuhubog sa ating puso. Maaring hindi natin kontrolado ang mangyayari bukas, ngunit alam natin kung sino ang humahawak sa ating buhay. Kaya ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa katatagan ng mundo, kundi sa Diyos na nananatiling tapat sa lahat ng panahon. Siya ang ating kanlungan sa gitna ng anumang pagyanig. Panginoon, salamat dahil Ikaw ang aking kanlungan at kalakasan sa gitna ng bawat kaguluhan. Kapag ang aking puso ay napupuno ng takot at pangamba, tulungan mo akong alalahanin kung sino ka at magtiwala sa iyong hindi nagbabagong katapatan. Naway sa iyo ko matagpuan ang tunay na kapanatagan at katatagan sa bawat pagyanig ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.